Mga kaibigan, ang pagdidibatihan natin ngayong gabi, relihiyon at saka politika, hindi ba water and oil? Nagbi-mix pa sila Separation talaga? daw, di ba? Wow! Daw. Pero Yan pag po. may election sa bansa natin, talagang naghahalo yan eh. Kaya ang tanong natin ay ganito, no? Pakinggan nyo mabuti, ha? Sang-ayon ka bang mag-endorso ng kandidato ang simbahan at ang mga religious organizations? At ngayong gabi, mga kaibigan, dito sa panig na sang-ayon. Naku, high power dito, Mel, no? Ang unang guest natin na nagsasabing pwede ang simbahan mag-endorso at ang mga religious organizations ng mga kandidato, no less than the spiritual advisor ng El Shaddai. Siya po ang Vice President ng Radio Veritas, Deputy Director ng Caritas Manila, si Father Anton Pascual. Oh, dito. Kunti lang. Sa palagay ko bilang pare, dapat lang na mag-endorso ang mga lay leaders ng katolikong simbahan at mga religious organizations. Sapagkat nakita natin ang kapangyarihan ng simbahan sa naganap na People Power 2 Revolution na hindi pa tapos hanggang ngayon ang moral revolution natin. Ano? Kaya't alam natin na ang kredibilidad ng simbahan at ng religious organizations ay mataas, no? Protecting the truth and justice, no? Kaya sa puntong ito, dapat lang na mag-endorso sapagkat may kasabihan nga tayo, evil exists because good men do nothing. Alright. Kaya panahon na. Okay. Dito naman sa Madang Kaliwa, hindi sang-ayon. Kapiling ho natin si Brother Eli Soriano, Presiding Minister ng Church of God in Jesus Christ. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Alright. Okay. Brother Anton, paliwanag mo nga yung statement mo, yung simbahan at religious organizations, anong pagkakaiba niyan with regard to endorsing? Sabi mo kanina kasi, organizations are okay, pero yung simbahan hindi. Bakit? Anong pagkakaiba Kasi niyan? sa Katoliko, ang simbahan ay binubuo ng dalawang grupo, no? Yung ordained at saka yung mga laiko. No? Bahagi ng simbahan yan. Ordained, ito yung mga obispo at pare, at yung laiko. Pareho silang simbahan. Okay. No? Ang sa akin, ang posisyon ko, yung mga laiko, the lay leaders of the church, no? Good leaders, credible leaders, competent leaders, dapat mag-endorso. At hindi lang mag-endorso, dapat mga tumakbo. Sapagkat love for God is love for country. Hindi mo pwede separate yan. Ano? In fact, they should engage in politics. They In should fact, good engage politics. and transform the world into God's justice. Whereas and the truth, no? ordained, Father, Ang the simbahan, ordained, ang obispo at pare, no? Kasi they are supposed to be symbols of unity. No? Kaya sila nagbibigay ng moral guidelines sa mga tao. But sometimes in extreme cases, no, tulad ng panahon ni Marcos, alam natin na nandaya si Marcos nung snap election, umalma ang CBCP, ang mga obispo, nandaya si Marcos. Hindi pero siya sa ordinary karapat-dapat. election, hindi Ordinary dapat? election, ang mga Hindi dapat? ordained, no, ay hindi sumasali. Pero yung laiko ay tinutulak talaga natin Pero, ang laiko. Father Anton, bago natin puntahan yung iba, you, as a person, ikaw Father Anton, Okay. as a priest, ngayon, kausap mo yung tao, ako, ang iboboto ko ay si Mel. Is that right or wrong? Alin? Ikaw mismo, as a priest personal, sabihin mo, dito, gusto ko iboto dito si Mel. Is that correct? As far as you're concerned? Personally sa akin, I'm a progressive priest. Pwede. I endorse. I would Aba, endorse. No? Okay. Tuloy yung revolusyon eh. Brother Eli, sabi mo kanina, ang hirap kasi dito, pag pinagsama mo yung relihiyon sa politika, parang ginagamit yung relihiyon as a political capital. Will you kindly explain Ano that? yun? Ano ba ibig sabihin ano mo yung dyan? political capital? Kasi ang relihiyon sana gamitin sa mga bagay na pampanginoon, hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-i-endorso ng kandidato. Unang-una, yung sinasabi ni Father Anton na kailangan daw yung panig niyang tinitindig ay ganun ang gawin, it's a failure. 500 taon na ang Catholic Church sa Pilipinas. Hindi na-solve ang graft and corruption sa Pilipinas.
Dahil nga dyan sa kai-endorso ng kandidato at kapapakialam ng mga religious leaders. At alam niyo ang ginagawa Naging nangyayari? Eto, ang nangyayari, kahihiyan pa ng inyong Diyos. Di ba kahihiyan ng grupo ni Almeida na nagpatong pa ng kamay na gano'n, nanalo, hindi lang nanalo? Malaking kahihiyan yun eh. Obet, how do you react to that? Kung binibigyan natin ang kahihiyan ng ating Diyos, wag na nating idamay ang Diyos natin sa bagay ng politika. Dahil, Politika. halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang inuboto natin ito, sugo ako ng Diyos, tama dapat ang sinabi ko, natalo yung kandidato niya, mali ang Diyos mo. Obet, how do you answer? Reverend Abante, kanina nasabi ko kasi na hindi siya sang-ayon. Sang-ayon siya na mag-endorse ng simbahan. Sang-ayon. Bakit po? Hindi ba pagka ang simbahan mismo ay nag-endorse ng kandidato, sabi nga ni Rod, paano kung natalo? Does it mean na nagkamali yung simbahan? O kaya, yung in-endorse mo ay lumihis? Makasalanan pala because you cannot predict what the person will do. So ano ngayon ang mangyayari sa simbahan? Hindi ba nangyayari yung simbahan, Reverend Abante, parang nadidegrade tuloy, bumababa ang posisyon dahil nagkakamali at yung ini-endorse nila ay lumilihis? Don't you think that we're taking too much risk in putting the church to some partisan political maneuvering? Unahin natin kung bakit sang-ayon ako Okay. mag-endorso, ano? Alam mo, ang mga churches o mga pastor ay hindi nangangaral yan base sa konsepto ng tao. Ngunit ang pinapangaral nila kung ano yung tinuturo, inuutos at pinagbabawal ng banal na kasulatan. Ngayon, ang banal na kasulatan ay walang pagbabawal sa pag-iendorso. Diyan tumatayo ang mga mangangaral at ang mga churches. Okay? Ngayon, ito ang punto rito. Go ahead. Ang sinasabi ng Biblia ay Wala ganito. nga, Brother Eli. When the righteous are in authority, the people rejoice. Good. But Yes. when the wicked beareth rule, the people mourn. Okay. Abay, yun ang tagal-tagal ng panahon, Oscar, na lahat ng mga mamamayan natin naghihirap. Bakit? Okay. Sapagkat walang tumatayo sa katuwiran. Okay. Okay? Ngayon, sino nga ba ang tatayo at magtuturo ng katuwiran? Kundi ang mga mangangaral ng salita ng In other words, Pero wala sa Reverend, Biblia yun. Yan, wala daw sa Biblia. Wala sa Biblia yun. Wala sa Okay, Biblia may yun. sagot lang. Tutol ako ron. 17:5 ng Jeremias. Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Tapos, eto pa. Eto nasa Biblia. Awit 146:3. Ang sabi, Psalms 146 verse 3, ang sabi ron, huwag niyong ilagak ang tiwala ninyo sa mga pangulo o sa mga anak ng tao na walang pagsaklolo. Hindi ka sigurado Iba ang yan. premise nun, Eli. Di ba? Ito isang buhay na karanasan. Inidorso ng Iglesia ni Cristo sa Erap. Ano nangyari kay Erap? El Shaddai din. Di ba? Ang El Shaddai inidorso sa Erap. Ano ngayon? Ba't hindi nyo tinulungan si Erap? Tinalikuran mo lang. Mahirap eh. No? sasagot lang. Wait, wait. Una, wala si Brother Mike dito para sagutin ka. Sorry ha. Hindi Pero sa kailangan akin, si Brother Mike. Andiyan ka ako naman muna. kapatid Okay. eh. Wait. Hindi naman kayo. Sana inanayaan mo siya. Wait. kaya importante kasi, no? Huwag natin ihiwalay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Kasi Okay. itong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya sa akin, alisin na natin yung mga philosophical, Ang importante Hindi filosofya yun. yung pagmamahal sa Binabasa bayan. sa Biblia yun. Kayo nga namimiloso po. Yung pagmamahal sa bayan Kayo nga ang importante. namimiloso po. Tingnan mo na. Hindi dapat Airtime endorso. ko, Bakit? Brother Eli, Wala sa Biblia eh. Airtime Okay, ko okay, muna. okay. Brother Respetuhan Anton, muna tayo, okay lang? Yan ang Okay. problema sa'yo, walang respeto eh. No? Hindi. Ako nagkasalita eh. Huwag ka mamemersonal. Huwag ka mamemersonal. Alamin mo, debate ito. Allowed dito na sumagot pagka meron ka dapat isagot. Huwag ka lang manggugulo. Okay. Teka muna, sandali lang. Mayroon lang reparty dito. At magiging dayukdok at gahaman sa posisyon, ano ho ba ang iaano nyo sa akin? Paano na ang mga maniniwala sa inyo, sa religion nyo, pagkatapos nyo akong endorso? Okay, Mike. It seems to me that you're part of that group that has endorsed. Okay. Yes. Ikaw, anong sagot mo doon kay Rex? Si Jesus mismo, nung oras niya, ay nakialam sa politiko, sa pamagitan ng pagtuturo ng tama at mali, ganyan din ngayon, ang good governance is an education na kailangan may tama at mali. At dapat mag-endorso ang simbahan para matuto ang mga tao. Kasi in the end,
choice naman ng sariling tao ang pagboboto. Hindi nag-endorso si Kristo, iho. Hindi Pero, nag-endorso si Brian. Kristo. Nagbigay siya ng guidelines kung sino ang dapat piliin. Pero never na may tinuro siyang tao na inendorso. Yun ang Okay. dapat gawin ng simbahan. Magbigay kayo ng guidelines. Huwag kayong mag-endorso. Mike, Okay, Mike. go ahead, Mike. Hindi talaga dapat mag-endorso kasi ganito, ang tinuturo sa relihiyon, kabutihan. Ang politikang tinutukoy natin, marumi. Pwede nyo bang samahin, sabihin nyo sa akin na yung maruming politiko hahaluan ng relihiyon? Di ba hindi pwede? Ngayon ganito, kung yung mga politiko gusto nyo talaga mabuti, turuan nyo mismo sa loob ng relihiyon nyo. Ngayon, kung ang relihiyon nyo, sa palagay nyo, marumi, eh pag nag-endorso kayo ng marumi, tama lang i-endorse nyo dahil marumi yung relihiyon nyo. No, pero, Ganun yun. pero tama na, no? Alam mo, Pero maliwanag naman yan sa Katoliko eh. Bago mag-endorso ang mga lay leaders ng simbahan at religious organization, ini-screen yan sa credibility, moral integrity, at competence. Kaya sigurado, pag nag-endorso ang religious organizations, mausay yun. At syempre, babantayan pa rin Eh at bakit patuloy na naging consultation. 13-0? Kung ini-screen, bakit naging 13-0? Black voting nangyari. Okay, Ilagay pa. na lang yung senador eh. Hindi Okay. talaga Mamaya ini-screen sasabihin Ilagay yan. lang yung senador, syempre. Okay, pa. Go ahead, 13-0. ma'am. At saka po kung ini-screen po yung mga ini-endorso, bakit po may mga kandidato na pumalpak kagaya po ni Erap? Okay, Jim. Alam mo, mabuti na mabuti kung ang lahat ng mga criteria ay sinusunod, ano? Subalit, sa environment na Render unto Caesar the things that are Caesar and unto God the things that are God's. Ang ginagawa ng simbahan, you render unto God the things that are God's. And I will tell you, yung simbahan, I will tell you to render unto Caesar the things that are Caesar's. Ang ginagawa ng simbahan, masyado ng pangdidikta, paninikil sa karapatan ng tao. Dahil, halimbawa ako, Ako na, pwede na ako. pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak na kanya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorso sa membro namin. Kasi, pag siya naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo di konsensya yung membro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng membro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo di konsensya dahil siya, hindi masunuring ng Hindi makasunod alagad na sa'yo. simbahan. Aha. Hindi sumusunod sa leader. Aha. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa miyembro you mo. put the church at risk. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect, render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are Okay, God's. Father Anton, okay. Your Okay, side. my side, okay. Siyempre, una sa lahat, nare-respeto ko yung posisyon ni Brother Eli. Pero sa palagay ko, mali interpretasyon niya, no? Makinig tayo. Nakinig tayo. Let's listen. Let's listen. Konteksto ng pagbabayad ng buwis yan eh. Kung magbabayad sila undi. Ang sabi ng Panginoon ni Jesus, bigay mo sa Diyos ang sa Diyos at kay Cesar ang kay Cesar. Ang ibig sabihin yan, gawin mo yung tungkulin mo sa Diyos, gawin mo tungkulin mo sa bayan. No? Ano ang tungkulin sa bayan? Ano ang tungkulin natin sa bayan? Ano yung responsibilidad natin sa bayan? Maglukluk tayo ng mabubuting maglilingkod sa atin. At kung kinakailangan mangampanya tayo ng mabubuting lingkod. Okay, Mary. Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorse on sino man religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda, yun ang dapat nila ibigay yung mga katangian. Pero mag-endorso ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta na magdidikta. Diktador ang labas mo niyan. Yan ang masasabi natin. Oh, Father Anton, you have the last say. Ang masasabi ko lang ay simple lang, ang politika, ideally, ay hindi madumi. Ang politika ay ang institusyon. No? Ito yung institusyon ng paglilingkod sa bayan. Huwag natin kalilimutan, the best service is public service. The best service is public service. Kaya lang, mali ang nalalagay natin sa pamahalaan. Kaya ngayon, meron naman tayong pagkakataon na makapaglagay ng mabubuting tao. Maka-Diyos, may moral integrity, may competence. At kung kinakailangan mag-endorso tayo, no, ang mga lay people, tulad natin, kayong lahat,
Kayo yung mga Katoliko, 85% Katoliko eh. Kung kinakailangan mag-endorse ng lay leaders, religious organizations, tungkulin nyo yan, no? We have to be responsible to our country that God has entrusted to us. At wag natin ihihiwalay, love for God is love for country. Okay. Salamat po. All right.